bahagi na ng ating buhay ang paggamit ng cellphone. April 3, 1973, sa Manhattan, New York, ipinakilala ang kauna-unahang cellphone sa ginawang phone call ng American engineer na si Martin Cooper. Ang cellphone na ginamit, isang Motorola Dynatac phone na mahigit 2 kilo ang bigat. Tumagal pa ng isang dekada bago tuluyang may maibentang ganyang cellphone sa merkado. $3,995 ang bentahan niya noon. Sa pera po natin ngayon, naaabot yan sa halos 235,000 pesos. Ang mahala, mula po noon, mas na-develop pa ang cellphone. 1994, enter frame ang smartphone na ang unang versions nakaka-receive na rin ng fax at emails. Fast forward na tayo ngayon na mas naging user-friendly pa ang mga cellphone, may pa-camera na at applications pa. Sa buong mundo, sinasabing ang China ang may pinakamaraming cellphone sa buong mundo. Sumunod lang po ang India at Amerika. At sa listahan naman ng Central Intelligence Agency o CIA, tayo pasok po sa 11th place. Noong 2022, may naitalang aabot sa 166 million mobile accounts sa bansa. Pero kung sa screen time o sa paggamit ng cellphone lang din naman, nangunguna tayo base sa nakaraang Global Overview Report ng Electronics Information website na Electronics Hub. Pruweba po yan kung gaanong nakadikit na ang paggamit ng cellphone sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa kabila po nito, sabi ng mga eksperto, mabuti pa rin na lumayo sa technology at paminsan-minsay mag-unplug. Alalahanin natin yan tulad ng K-Alaman, ang pag-aalaga o pag-aalaga sa sarili ay K-Yamanan. K-Okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-Okay.